In today's video, we'll play 99 Nights in the Forest with Coolie. I'm sorry if there's if you can hear the news or something. Okay, where's Coolie? This is Coolie. Hey, Coolie. Hey, Coolie. Yeah, I'm sorry that there's gonna be news in this video. Maybe not, that might be good for you, for people, I don't. Bro, let's play. Rebuilding, let's play. Okay, guys, we're gonna play in this video. Okay. We're gonna find the missing children in this video. Of course, we're gonna try to survive 99 nights. I don't know if we can, but yeah. I walk down, dun, 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 dun. Oh my god, should I kill the cute bunny? No, no, no. I don't wanna kill. I'm gonna chop wood now. Eh, 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 eh. I'm sorry that it cannot be like that in yeah, see, you can hear it. You can hear that. I'm sorry, guys. Unstore. Okay. Let me do this. Oh, I'm gonna kill a bunny. I'm sorry to all the bunny lovers, but no. I'm so sad that I killed a bunny. Install. Okay. We need Cool Kid. I mean Dino Kid, I say Cool Kid. I got a morsel. Okay, so we're not gonna communicate in any way in this video. So, if you wanna see Coolie's reaction, go to Coolie Boy. Okay, fire return. The map has grown. Final. Oh, is that a tree house? Oh, I need to go there. Oh god, oh god, oh god, oh god, oh no, oh no, oh no, help. You have a gun? Since when? Since when did he have a gun? When did he have a gun? Ooh. Ooh, open chest. Let me open this chest real quick. I got a spear. That's actually, I think that's good. Oh no. Oh no. Oh no. I walk down the Since when did he get upgrades? Like, I don't know if that's cheating. What the actual? Online ni Congressman Pulong Duterte ang sinabi ng mapagkakatiwalaang source pero
Oh my God. laban kay Senador Bongo at Let me dalawang opisyal ng eat pulisya it. mula sa International Criminal Court o ICC. Sino ang dating special assistant to the president noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at kasama sa tinukoy na cooperative How does he get sa a kasong flashlight against humanity of murder and attempted murder already? laban kay Duterte sa ICC. Oh, there's a Tanong ni Congressman flashlight. Duterte, Take. wala na bang katapusan ang Administrasyon Marcos sa paggamit nito sa ICC bilang political weapon laban sa mga kalaban nito para pagtakpan ang umuling pagnanakaw sa bayan. Si Senador Go naman, hindi nagpapasidyo sa kanya ang lahat. So Pero they're just giit niya, wala flashlights. naman kanya siyang nilalabag na namang batas ng tao o batas ng Okay, Diyos. so first we need to kill cute bunnies to survive. Except Pero sabi ng PNP, wala pa silang natatanggap na opisyal na komunikasyon o direktiba tungkol sa umunang ICC warrant. finally it's morning. Oh my God. Secretary John Petrolia. Oh, we got grapes. We stored these. Pinalaga naman ng Malacanang ang sinabing Congressman Duterte na ginagamit ng administrasyon ng ICC Oh my God. laban sa politika. Wait, I have to give him a sign. So, hindi ito nire-recognize. Kinakailangan lamang po na matugunan din ang hiling. Yung mga kababayan natin, kung may kailangan managot, dapat na managot. Pinakabayan na ng palasyo sa Department of Justice o DOJ ang pagsagot kung may utos ng Pangulo Bro, sa isang senador. Pero sabi ng you're the one that has a literal gun. wala po ba yung nag-receive pa, wala communication pa ng warrant ng isisain tungkol sa mga ICC warrant laban kay Go at kung bibigyan pa siya ng protective custody gaya ng binigay kay Senador Bato de la Rosa noon. Sagot ng bagong Senate President na si Senator Sherwin Gatchalian. Wala pa akong nakukuha. His heart and his heart. Hindi rin masagot ng Senate President kung hindi rin ba maaresto si Go kung may sesyon ng Senado. Patay na nang matagpuan ng isang lalaki at babae na nasa isang nakaparada sa gasolinahan sa piso. Wala isipan ng kanilang sinamatay. Lalo't wala silang saksak o tama ng bala. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Okay, I think. Napasugod ang mga pulis sa Tarlac, Pangasinan na Union Expressway ng T-Flex dahil sa isang sasakyang nakaparada sa likod ng isang coffee shop sa isang gasolinahan. May nakita kasing dalawang tao sa loob na wala ng buhay. Ayon sa source ng GMA News, bago mag-alas 2 ng madaling araw kahapon, nag-rescue ang dalawang sakay ng SUV sa coffee shop. Sa katumarara sa parking lot sa likuran, nagtaka ang mga kliyente sa lugar dahil nakapon ito nakaparada. Tinutok nila ito ng tinutok pero ito ang tumutugon. Why this? Okay, guys. So this is scrap metal, everybody. Doon na nadiskubre ng mga pulis. I'm gonna put it in the bin. May isang babae at isang lalaki. Oh my God, bro! I got a good sec before you. Sa inisyal na investigasyon ng Tarlac PNP, wala nakitang saksak o tama ng bala ng baril sa katawan ng dalawang taong nakitang wala ng buhay sa loob ng sasakyan. That looks so. Result po ng forensic para po, pero initially wala po tayo na ongoing po po yung ating investigation. Kinumpirma ng kanilang mga kamag-anak ang kanilang pagkakakilanlan. At doon po mismo ay sila nag-identify nila mismo yung yes po, Oh, I'm gonna spit that. nalaman niya po dahil hinahanap din po yung pamilya niya. Kasi Okay, I think I might have to sit down now. I wanna be geek and locked in. yes ma'am po. Nagpapatuloy pa ang investigasyon sa kung ano ang nangyari. Marisol Let's Abdurrahman, see, we can craft May natagpuan ding bangkay sa isang a sasakyan sa supply crate. Ang matagpuan na hindi pa nakikilalang patay na lalaki sa sports utility vehicle o SUV.
Meron din bakas na mga dugo ang harapan at likuran nito. Ayon sa pulisya, Lunes pa nang mapansin ng mga residente ang abandonadong sasakyan. Patuloy naman ang investigasyon para matukoy ang pagkakakilanlan ng biktima at motibo sa krimen. Nagagagan pa ang kalbaryo ng ilang nilinggo sa Mindanao dahil sa masamang panahon. May mga sumakay ng backhoe para makatawid ng ilog at makakuha ng ayuda. May truck ng relief goods pang nahulog sa manuno. Nakatutok si Maki Sumili. Halos 2 linggo matapos lumanig ang magnitude 7.8 na lindol sa Maasin, Sarangani. Okay, go dal. Ayon sa National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC, kaya ang death toll umakyat sa 78. Pagsilipin pa ang Whatever the hell. bilang ng Steak. Steak. marami nawawalan ng Stop. may mga tumutugon sa panawagan. Kabilang ang nito ng inisyatibo umano ng ilang content creator at vlogger. Yun nga lang, ang tulong na ipaabot sana sa mga taga Jose Abad Santos, Davao Occidental, hindi na nakarating matapos mahulog sa bangin ng truck na may lamang mga relief goods. Sa inisyal na investigasyon, galing Davao City ang truck nang mawalan ito ng treno sa pababa at pakurbadang daan sa bayan ng Don Marcelino. Nagtamo ng sugat ang driver at ilang pasahero na agad namang isinugod sa ospital. Doble kalbaryo naman ang nararanasan Okay, I'm sorry about the ng mga news, residente sa Maasin na epicentro ng lindol. Ang mga residente sumampa na sa isang grader at backhoe para lang makatawid sa lumalagas ng ilog. Bunsod kasi sa mga pag-ulan sumaas ang tubig. Is that a house? Inaabangang ayuda. House? Mo ang sinunta Oh, great. And it's the one that I opened. kanila. Okay, I don't think I've been up here though. I'm sorry about the lag, by the way. Let's see if he rage quit. Ulan sa Jose Abad Santos. Sa ibabaw naman nito sa isang cemetery Okay, guys, I wish I could hear him, but... uploader Oh, there's a chest here. Yo, yo, yo. nagbibigay naman daw ng modular tent Another good sack. I'ma give this to Bagaman may mga nakakaabot sa kanilang ayuda, kulang daw ang mga ito dahil mahirap marating ang kanilang lugar. I'm gonna give this to Kuli. 24 oras. Nilagdaan ng Amerika at Iran ang kasunduang nagpapalawig sa kanilang I ceasefire. think I can see Anim na him. pong araw ang extension ng tigil putukan para mabigyan ng oras ang dalawang bansa na bumuo ng permanenteng kasunduan. Okay, guys, Ang let's gulat go. ng ito, pinirmahan niya ni President Donald Trump habang nasa G7 Summit sa France. Pirmado na rin niya ng I'ma just... napagkasunduan din ng Amerika at Iran na bawal atakihin ang Lebanon. Papayagan na rin ang pagdaan sa Strait of Hormuz. Pero kung hindi tuto pa rin ng Iran ang napagkasunduan, nagbanta si Trump na itutuloy ng Amerika ang mga pag-atake. Estado ang lansarang pangungutong umano ng siyam na enforcers ng LTO Canada. Dinigipit daw nila ang truck o mga truck na papasok ng Mindanao. Nakatutok si John Consulta. Okay, guys, Sa surveillance should we photos ng build Land Transportation Office, some, you know, what is this somewhere deep in the forest? merong mga LTO enforcers, Okay, so yung first, mga truck drivers, um, ranging from 500 pesos up to 2,000 I'ma pesos. just... Ang Caraga po kasi parang gateway lang papasok ng Mindanao. Okay, okay, can you just do it? Oh, Mindanao, what is that? papunta ng Davao, Yes, papunta ng Oh, pumunta po kasi sa akin ng mga yo, I literally saved him. biktima nila. Sinumbong nga po yan, bawat galaw, ito yung mga truck ng saging, agri, yung mga If I kababayan didn't do that, then like he would be dead in seconds. yun yung mga ginigipit nila. Nagsasalang
PNP Caraga. Agad pintaba at Oh, pinagad wait, ang siyang ng LTO enforcers na huli sa akto habang umano'y nanginginig sa mga pinibigimang driver. Ayaw tumigil. I'ma just follow him. Sinisika pa namin makuha ang panig ng mga inaresto. How do you have a gun? That was never like a thing. I can't get that. Swing. Okay. Let me just store. Arestado ang dalawang lalaki matapos looban ang sakbahay sa Mandaluyong City. Ang mga suspect natunto ng mga otoridad. No. Why did I do that? Nakatutok si EJ Flores. Exclusive. Hindi na nakapalag ang dalawang lalaking suspect sa panloloob ng isang bahay sa barangay Malamig, Mandaluyong City madaling araw kahapon ng palibutan ng mga operatiba ng Mandaluyong Police. No, Base sa not the investigasyon, raiders. pinasok ng mga suspect ang bahay habang natutulog ang mga biktima sa ikalawang palapag. Pinasok ng dalawang kalalakihan na nakasuot ng helmet yung bahay. Ating mga victim. May nakuha na dalawang cellphone at isang laptop kasama yung wallet na nagkukunti ng mga cards ng ating victim. I'm sorry. Ng 140,000 na estimated cost na nakuha sa ating mga victim. Nang madiskubre ang pagnanakaw, nagsubok Oh, ang no, mga biktima God. sa barangay. Oh, sa no. follow-up operation ng pulisya. Oh, na-trace no. sa pamamagitan ng Global Positioning System o GPS ang lokasyon ng isa sa mga ninakaw na cellphone. Nasa isang hotel ito sa Pasay City. Nakumpirma naman ito nang i-review ang CCTV ng hotel at base sa pahayag ng ilang staff sa pulisya. Nung nag-take out na yung aming mga persons of interest, nilapitan ng ating kapulisan para tanongin at questionin kung ano yung mga dala-dala nila at definitely umamin ng ating mga suspect na sila nga yung nagnakaw ng mga bata. Na-recover ang mga ninakaw na laptop, dalawang cellphone at wallet ng Okay, dalawang guys, I biktima. don't know why Tumanggi humarap sa police kamera said that ang I can 29 talk anyos to na him in the suspect. video, but Ayon naman sa victim na si alias Don, nag-defect lang sila. Kaya napilitang tanggapin ang alok na pagnanakaw kapalit ng perang makukuha mula sa pagbebentahan sana ng mga ninakaw. Pinsan daw ng biktima ang nagpuntos na nakawan sila. So wala po na kami nakahirapan kaya hindi ko lang din talaga kami. Kunsiyan po ata dahil sa wait a minute. trabaho nila. So mga The wandering. pera lang po talaga yung pakay namin. Babayaran ba kayo sir? Ako po, Magkano daw ang babayad sa inyo? The 50 po. code. Sa custodial facility ng Mandaluyong Police na Okay, let me store this real quick. ng reklamong robbery. What are you doing? Nakatuto 24 oras. Oh my god. Can I and I guess that is the whole video na. So, bye-bye guys. It's been 18 minutes.